saya sa unang hirit. Nagbabalik po unang hirit. Narito na mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Naging pribado po't madamdamin ang naging pamamaalam ng pamilya Quezon kay Comedy King Dolphy sa paghatid sa kanya sa huling hantungan sa The Heritage Park sa Taguig kahapon. Matapos ang isinagawang huling necrological mass, naglabasan na po mga tao pasado alauna ng hapon. Karamihan sa mga dumalo sa libing ay nakaputi, alinsunod na rin sa hiling ng pamilya. Ilang minuto bago mag-alas 2 ng hapon, inilabas ang kabaong ng hari ng komedya sa labi ng chapel, sabay ng pagsasaboy ng bulaklak. Pero imbis na nasunod ang uri ng planong isakay sa karawahe, yung casket po, papunta sa buntod ng hari ng komedya. Siya po'y bit-bit na lamang po dahil namatay raw yung kabayong dapat ay maghihila sana sa kanyang karo. Wala pang 10 minuto ay nakarating na sa puntod si Dolphy, ang kanyang funeral procession kung saan naghihintay si Father Larry Faraon na siyang nanguna po sa huling pagbabasbas sa labi ng Comedy King. Sa isinagawa namang last viewing sa labi ni Dolphy, emosyonal na sumilip at humalik ang kanyang mga kaanak sa kanyang kabaong. Sa kahuli-hulihang pagkakataon, si Van Dolph humagulgol na lumapit sa labi ng ama kasama ang kapatid na si Dolphy Jr. Huling sumilip ang mag-inang Joshua, Nicole at Zia. Matagal na niyakap ni Joshua ang kabaong ng kanyang matagal na naging katuwang sa buhay. Sa pagpasok ng kabaong sa nicho, sinabayan ito ng masigapong palakpakan at pagpapakawala ng mga kalapati at confetti. Muli namang pinaalala ni Father Faraon ng ngumiti. Ito kasi ang kahilingan ng hari ng komedya. Muli namang nagbigay ng maikling mensahe si Joshua kung saan nagpasalamat siya sa suporta ng milyong-milyong tagahanga at kaibigan. Muli rin niyang ipinaramdam kay Dolphy ang kanyang pagmamahal at ipinangakong muli silang magkikita. Ngayong naihatid na nga sa huling hantungan si Comedy King Dolphy, magaan na raw na tinatanggap ng pamilya Quezon ang pagkawala nito. Ayon sa panganay na anak ni Mang Pidol na si Manny Boy Quezon, alam daw kasi nilang masaya na ngayon ang kanilang ama sa langit. Kaya panatag na raw ang kanilang kalooban dahil nasa mabuting lagay ang kanilang padre de pamilya. Malaking tulong din daw na maibsan ang kanilang kalungkutan na makita kung gaano karami ang sumusuporta at nagmamahal kay Dolphy. Pero pag-amin ni Manny Boy, pinakamasakit raw para sa kanya ang maisip na wala ng ama sa kanyang pagbalik sa Amerika sa Miyerkules. Nagpapasalamat daw siya sa lahat ng mga nakiramay at sumuporta sa pamilya Quezon sa kanilang pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan. Siguro, unti-unti, dahan-dahan, as the days will go, matututo din namin na makalimutan ng araw na to at isipin na lang namin na lagi din namin siya kasama sa araw-araw. At kasama po sa mga nakipaglibing kay Comedy King Dolphy kahapon ang ating kapusong si Lar Santiago. Kuya Lar, good morning. Good morning. Mismo nandun ka, ano yung mga nasaksihan mo sa paghatid kay Dolphy sa huling hantungan? Mula pa lang dun sa mass, nung nagsalita kasi si Ronnie, siya lang ang member of the family na nagsalita dun sa mass. At ni-recall niya yung when he was younger, when they were younger, na pag Sunday daw, nagkikita-kita silang buong pamilya. Tapos nandun nga ang daddy niya, si Tito Dolphy. At basta Sunday yun, parang naging tradisyon na nila. There was a Sunday na hindi siya nakapunta kasi nasa summer camp. Pero never daw na sinabi ni Dolphy sa kanya na, o bakit wala ka? Tapos ngayon, Sunday, sabi niya, ngayon Sunday, Daddy, ikaw naman ang aalis. Yun, naging emotional na si Ronnie nung sinabi niya yun. At talagang naging katulad nung wish nila, nung kahilingan nila na maging solemn yung huling mass for Dolphy. Nasunod naman dahil talagang ang nandun lang yung mga kamag-anak at mga malalapit na kaibigan. Sa lahat ng mga magkakapatid, Kuya Lar, sino yung talagang
pinaka-emosyonal? Was it Van Dolph pa rin? Van Dolph. Oo. Si Van Dolph. And ang nakita ko pa na talagang walang hinto sa pag-iyak, si Nicole. Nicole, ito yung Daddy's girl. adopted. Si Nicole, yeah. daughter, yes. Oo. Pero nakakatuwa ring tingnan na kahit emotional si Nicole sa si Zia, sila pa rin yung nakaalalay sa mami nila kay Jasha. Kasi the night before, nung Sabado ng gabi, sumama na yung katawan ni Jasha, nahilo na siya, at bumaba yung blood pressure. So, kinailangan siyang patulugin dahil hindi siya halos natutulog eh. Mahigit 10 buwang puyat yun, ano? So, parang bumibigay na yung katawan. Kaya, pinatulog muna siya. Si Karil naman ang kasama ni si Jasha. So, binantayan siya dun sa room sa Heritage. At kaya pinatulog siya. Kaya kahapon, nung nagkita kami ni Jasha, kinumusta ko siya, sabi ko, kumusta ka na? Mas okay na raw siya kahit paano nakatulog. Although, mababa pa rin yung blood pressure. Rinig mo ba, Kuya, where you were, yung mga taong nasa labas daw na gusto pumasok sana? Did you see that? Hindi tinig dun sa loob yung mga tao. Pero ang dami-daming tao sa labas na gustong makapasok. Di ba hanggang gabi Hanggang pumasok gabi. sila? Actually, nung Sabado, Nailibing na, oo. nung ang viewing nung Sabado, 6 o'clock to 3 o'clock. Pero In-extend yun. In-extend pa yun hanggang gabi, pinayagan na nila yung mga tao. Kasi nga, ang dami-daming gustong makapasok. I'm sure marami pa rin galing sa mga probinsya, humamabulan talaga para Marami talaga masulipan yung lumuwas. idolo nila. Samantala, napuno naman ang tawanan ng huling gabi ng burol ni Dolphy sa mga hirit ng biro ng ilang komedyante bilang pagpupugay sa hari ng komedya. Nag-isaksi raw mga isa sa mga nakatrabaho ni Mang Dolphy na si Direk Cesar Cosme sa paghahabol ng Comedy King kay Divine Diva Shasha Padilla. Makailang beses raw gustong i-guest ni Mang Pidol si Shasha sa kanilang naging show noon. Nagkaroon ng show kami na Plaza 1899. Hindi ko makalimutan yon, ikaw ay ni-request na i-guest. After 2 weeks, gusto i-guest ka ulit. Napuno naman ang halakhakan nang dumating si Isko Salvador, na mas kilala sa tawag na Brad Pitt. Isa po sa mga writer ng sitcom na John and Marcia at pumapilding manliligaw ni Shirley na ginampanan naman ni Maricel Soriano. Maging ang miyembro ng pamilya Quezon, hindi niya pinalampas sa kanyang mga biro. Matagal itinago ito sa'yo. Bandolph, ampong ka lang. Ang tunay mong ama ay si Panchito. Susunod po ay si Epi. Epi, ngayon lang namin papaalam sa iyo ang isang sekreto. Isang sekreto, ibubulgar ko na ngayon dito. Ikaw ay isang special child. Ayaw namin sabihin sa iyo, pero siguro nararamdaman mo na. Aminin po. Ako po, Kuya Eric, 19 na anak po ako. At ang aking pong mami, kilala nyo, si Matutina po. Nagkaroon din ng laughter yoga sessions kung saan lumahok ang mga kaanak ni Dolphy. Sa huli, lahat ng dumalo ay puno pa rin ng pasasalamat at pagpupugay sa hari ng komedya. Sa lahat ng pagkakataon na pinatawa mo kami. Salamat sa lahat ng pagkakataon na minahal mo kami. Tito Dolphy, pack up na tayo. Samantala, matyaga pa rin naghintay ang ilang tagahanga ng komedya o ni Comedy King Dolphy sa labas ng The Heritage Park sa pag-asang masilayan ng libing ng kanilang iniidolo. Ang ilan sa kanila ay may suot pang Dolphy t-shirt. May ilan namang bumisita sa kanilang patay sa Heritage kahapon, kaya nakipaglibing na rin sa hari ng komedya kahit sa tanaw lamang. Samantala, naging mabenta naman sa fans sa mga Dolphy memorabilia. Ayon sa ilang nagtitinda, idodonate daw nila ang ilang bahagi ng kanilang kita bilang pag-alala sa kabaitang pinamalas ni Mang Dolphy. Samantala, hindi rin pinalampas ng ilan nating kababayan ang libing ni Comedy King Dolphy. Ang ilan sa kanila umaga pa lang, nag-aabang na sa update sa live coverage para dito. Sa Tondo, Maynila, kung saan lumaki si Dolphy, tila kaanak o kaibigan ng turing sa yumaong Comedy King. Ayon kay Aling Aida Morales, mistula na rin daw siyang namatayan ng kaanak nang mabalitaan ng pagpanaw ni Mang Pidol. Damang-dama rin ng mag-asawang Rudy at Ofelia Trinidad ang kawalan.